Hello sa inyo mga kasari, hello sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat or isang maulan na hapon po sa ating lahat kasi medyo umaambon na guys. So nagkaroon tayo ng topic ngayon kasi kanina guys habang kaka-upload ko lang ng vlog, nagbasa naman ako sa comment section ng mga katanungan ng mga kasari natin na nag-comment. So sabi po ni Ma'am Leia, flash ko na lang po dyan yung comment niya at katanungan niya. Eto po, babasahin ko na mga kasari. Sabi niya po, paano po mapapalago ang maliit na sari-sari store kung ang lahat ng pangangailangan ay doon din kinukuha? Sana mapansin niyo po. Salamat. So, ayan. Para sa akin guys, wala ako sa para magsabi na guys, mag-comment kasi hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon sa buhay. Marahil kaya nasabi to ni Ma'am Leia dahil siguro may mga anak na siya. Ako wala naman akong anak. Kaya siguro hindi ko maano yung sarili ko sa sarili niya. Hindi ko mako-compare. Pero ang mako-comment ko na lang po dito is mahirap po talaga yung sitwasyon nyo. Lalo na kung meron po kayong isang maliit na tindahan tapos lahat ng pangangailangan nyo, expenses nyo, mga bayarin nyo, diba? Doon nyo lahat kinukuha. Mahirap po talagang mapalago. Lalo na kung maliit lang po talaga yung tindahan natin at maliit lang po yung ating puhunan. So, pagpasensyahan nyo na mga kasari kung medyo madilim yung natin kasi ang pinaka main ilaw lang natin is ito, yung ilaw lang ng tindahan. Kapag pinatay ko pa yan, blackout na yan, di nyo na ako makikita. So, kung doon po lahat kinukuha ang pangangailangan nyo, wala namang pong masama doon. At least kahit papano, meron po tayong nakukuhanan at hindi po tayo nangungutang kung kani-kanino. Kasi kapag nangungutang pa po tayo kung kani-kanino, makakarinig pa po tayo ng iba't ibang masasakit na salita. Maigi na rin po na kahit nalalagas or umuunti yung laman ng tindahan po natin, at least sarili nyo po yan. Hindi po kayo nanghihiram sa iba. And kung gusto nyo naman pong mapalago yung inyong maliit na negosyo, maliit na tindahan, syempre kailangan po natin yung pagsikapan. Mag-effort po talaga tayo. Kung lahat po ng expenses nyo, mga pangangailangan nyo, doon nyo kinukuha, siguro malaking maitutulong nyan is magdagdag po kayo ng kahit maliit na pagkakakitaan pa. Kunwari, mag-fishball kayo, kikiam kayo, magtinda kayo, or mag-siomay kayo, at kung ano pa man guys, na pwede nyong idagdag na pwede kayong makapag-provide pa ng another kita para yung ibang expenses nyo po, Ma'am Leia, is dun nyo po kukunin, dun sa another source of income nyo. Gaya nga po niyan, lalo na kung may GCash na kayo, yun, malaking tulong din po ang GCash, malakas po yan. And lalo ngayon, pasukan, kung malapit naman po kayo sa school or ang target nyo, madami namang tao dyan sa may tindahan nyo, sa paligid nyo, yun, why not magtinda kayo ng mga timplang kape, lalo na ngayon, maulan. Uso din yung timplang kape. Kikita din naman dyan. And then, magtinda kayo ng mga merienda. Siopaw, ganyan, french fries. Malaki din naman po ang tubuan doon. Tinatakal-takal naman po yun na yun sa french fries. Sa french fries, malaki po tubo niyan. Talagang diskarte lang talaga sa mga flavors. Pag masyadong madami yung powder na ilalagay nyo, yung sauce nun. Tapos, ayun, malaki din po naman ang kita sa yung siomay, sa siopaw, ganyan. Mag-additional po kayo niyan. Kasi, yung kikitain nyo doon, maaring males na yung kukuhanin nyo sa maliit nyong tindahan. At yung dati na kinukuha nyo sa kita ng tindahan nyo, sa benta ng tindahan nyo, maaari nyo nang ipangbili ng iba pang paninda. So sana po nagigets nyo po ako. At least kahit papano, yung needs nyo, mga pangangailangan nyo sa araw-araw, hindi nyo nakukuhanin sa benta ng tindahan. Maipamimili nyo na po yan ng another paninda. At sa paraan po na iyon, siguro mapapalago nyo kahit papano yung inyong sari-sari store. Wala po kasi ako sa posisyon para magsalita. Ito ay parang lang po sa inyo, ma-inspire lang po kayo, magkaroon kayo ng idea, ganyan.
kung paano nyo mapapalago yung maliit nyong sari-sari store or kahit anong maliit nyong tindahan. Kasi gaya nga po ng sabi ko, hindi po tayo parehas ng sitwasyon sa buhay. Dito po kasi talagang madiskarte po talaga ako eh. Like ngayon, kahit hindi masyadong mabenta yung yan, gawa po kayo ng yelo kasi yung benta ko sa yelo, nakakatulong po yan, pambayad ko po ng kuryente at tubig. So hindi ko na po yan kinukuha yung pambayad ko ng bills ng kuryente at tubig sa benta ng sari-sari store. So, ayun po, nakakatulong po yun para yung benta ng tindahan, magastos ko lang po sa pangpamili po ng mga groceries na paninda po dito sa tindahan. So, yun po yung ginagawa ko dito. And then, yung kita ko naman po, yan, share ko na din. Hindi ko to na-share hindi ko pa nabablog. Yung kita ko naman po sa alak, kahit papano kumukuha po ako dyan, pakurot-kurot araw-araw kapag alam ko na madaming bumibili. Alam nyo naman po yung ating business permit, taon-taon po yan. So para hindi na po ako mamroblema next year. Ngayon po, nag-start ako ng June, July na po ngayon. So meron na po akong siguro mga, wala pa namang 1/4 sa siguro mga 18 or 10% na naiipon. Kumbaga sa 100% nagagastusin natin sa business permit next year, siguro may 10% na ipon na tayo. Meron pa tayong ilang buwan. So, ganun po yung ginagawa ko. Nakatulong din po kasi talaga yung pagbubukod-bukod ko ng At isa din sigurong dahilan, ayan, madami ding nagko-comment, kaya naman nakakaipon ka, kaya mo napapalago yung sari-sari store mo. Comment yun guys, or Ma'am Leia ng mga iba pang kasari natin na nanonood sa akin. Kaya ka naman nakakaipon, ganto ganyan dahil wala ka pang anak. Yes po, wala pa po akong anak. At yun po, siguro yun na rin yung reason bakit napapalago. Iba daw kasi talaga kapag may bagets na, may anak na, kasi magastos daw talaga. So, lalo na kapag main source of income, yung tindahan lang ang inaasahan, talagang mahirap daw talagang i-rolling yung Kaya kailangan po talaga natin ng ekstrang pagkakakitaan. Yun na lang po talaga yung maiging solusyon para mapalago po natin yung ating maliit na sari-sari store, maliit na negosyo. Magdagdag po tayo kahit papano, kahit pakonti-konti lang, 500, meron na po tayong puhunan. Kung may steamer po kayo dyan, pwede kayong mag-start ng siomai business. Ganyan, malaki din po ang tubo sa siomai. Makakabili na din po kayo dyan ng isang balot ng siomai, isang balot ng siopaw, dun sa 500. Talagang diskartehan lang po talaga natin yung pagbabudget. So, yun lang po ang ma-share ko sa inyo, Ma'am Leia, at sa iba pang mga kasari natin na makakapanood nito, na wala namang imposible na mapalago po natin yung maliit nating negosyo or maliit nating tindahan. Kahit pa dun pa natin kinukuha lahat ng ating expenses. Basta po tayo po ay talagang madiskarting tindera, matyaga. Sipagan lang po natin ng doble or triple pa, ay wala pong magiging problema doon. Mapapalago po natin yung ating sari-sari store. Gaya nga po ng lagi kong sineshare sa inyo, ako po ay nagsimula lang din po sa kakarampot na puhunan. Talagang nagtiyaga lang po ako talaga, nagsipag, nagpakapagod sa araw-araw. Talagang binuhos ko talaga yung effort ko para mapalago ko yung maliit kong tindahan noon. At ngayon po kahit papano, masasabi ko naman na may improvement naman po yung sari-sari store po natin noon sa ngayon. Kung lahat na po ng mga viewers natin na since nung umpisa pa, alam po yan ng mga viewers po natin. So, yun lang po, Ma'am Leia, and sa lahat ng mga kasari natin, yan lang po ang ating vlog for today. Sana nasagot ko po yung inyong simpleng katanungan. And yun po, happy selling po sa inyong lahat. And ingat po kasi maulan po. Bye!